Hello mga bata, magandang araw. Kumusta na kayo? Handa na ba kayong makinig sa ating aralin ngayon? Ang ating tatalakayin ay tungkol sa pictograph. Ako nga pala si Teacher Robilyn, ang inyong guro sa matematika. Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay magdarasal. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Hiraya! Mga bata, ano-ano ang mga dapat nating tandaan sa oras ng klase o talakayan? Heto ang mga dapat nating gawin sa oras ng klase. Una, umupo ng maayos. Makinig ng mabuti sa guro sa talakayan. Itaas ang kamay kung gustong magsalita o sumagot. Iwasan ang pagtayo kung hindi kinakailangan. Makilahok sa mga gawain. Magbigay ng respeto sa kapwa. Bago tayo magsimula, balikan natin ang skip counting by 2s, 5s, at 10s. Isulat sa patlang ang nawawalang bilang para makumpleto ang skip counting. Skip counting by 2s at nasagutan. Magaling! Tama lahat ang inyong sagot. Dumako naman tayo sa skip counting by 5s. Mahusay! Tama lahat ang inyong sagot. Ngayon naman, skip counting by 10s. Magaling! Tama lahat ang inyong mga sagot. Mga bata, ano ang nakikita mo sa larawan? Tama, ang mga nasa larawan ay mga batang babae at lalaki. Kung ang bawat larawan ng bata ay katumbas ng 5, ilan lahat ang mga bata sa larawan? Magaling! 25 o 25 ang tamang sagot. Anong skip counting ang iyong ginamit? Mahusay! Ang ginamit dito ay skip counting by 5s. Tignan mo ang isa pang larawan. Ano naman ang mga ito? Tama! Ang mga ito ay mga baso na may lamang tubig. Kung ang bawat larawan ng baso ay katumbas ng 2, ilan lahat ang mga baso sa ibaba? Magaling! Ang tamang sagot ay 12. Anong skip counting ang ginamit mo sa pagbilang upang makuha mo ang tamang sagot? Tama! Gumamit tayo ng skip counting by 2s upang mapadali ang pagbilang. Sa araw na ito, ang ating layunin ay infers at interprets data na ipinapakita sa pictograph with or without scales. Ano nga ba ang pictograph? Label at key o batayan? Excited na ba kayong malaman ito? Basahin muna natin ang maikling kwento na pinamagatang Ang Magkapatid na sinulat ni Teacher Robilyn S. Antonio. Kilalanin natin sina Gab at Sarah. Sila ay magkapatid na Aita. Kulot ang kanilang buhok at itim ang kanilang balat. Sila ay nakatira sa kabundukan ng Tarlac. Sila ay tumutulong sa kanilang magulang sa pagtatanim ng kamote. Palagi silang sinasabihan
o pinaalalahanan ng kanilang ina na palaging uminom ng tubig dahil sa sobrang init ng panahon. Itinala ni nanay kung ilang baso ng tubig ang nainom ng magkapatid sa loob ng isang araw. Naiintindihan niyo ba ang kwentong ating binasa? Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama, ang mga tauhan sa kwento ay sina Gab, Sarah at ang kanilang ina. Ano ang relasyon ni Nagab at Sarah? Magaling, sila ay magkapatid. Ano ang tawag natin sa kanila? Ilarawan si Nagab at Sarah. Tama, sila ay aigta. Kulot ang kanilang buhok at itim ang kanilang balat. Saan sila nakatira? Mahusay, sila ay nakatira sa kabundukan ng Tarlac. Paano sila nakakatulong sa kanilang mga magulang? Tama, sila ay tumutulong sa kanilang magulang sa pamamagitan ng pagtatanim ng kamote. Alam mo ba ang kaugalian at kultura ng Aita? Ang mga Aita ay walang permanenteng tirahan. Sila ay palipat-lipat kung saan ang mapagkukunan ng trabaho at pagkain. Sumasamba din sila sa iba't ibang Diyos-Diyosan, katulad na lamang ng mga bundok, puno at iba pa. Makikita din natin ang pagkakaisa ng mga Aita sa pagiging matatag nila bilang isang pamilya. Kahit saan man sila mapadpad, sila ay sama-sama upang mabuhay. Ano ang laging sinasabi ng kanilang nanay na gawin ni Nagab at Sarah? Tama, lagi silang sinasabihan na uminom ng tubig araw-araw. Bakit kaya kailangan nating uminom palagi ng tubig? Magaling, para hindi tayo ma-dehydrate, manghina o magkasakit. Ano ang ginawa ng nanay ni Nagab at Sarah matapos ang isang araw? Tama, itinatala ni nanay kung ilang baso ng tubig ang nainom ng magkapatid sa loob ng isang araw. Ito ang naitala ng kanilang nanay. Ito ay isang uri ng graph na nagtataglay ng mga datos sa pamamagitan ng mga larawan. Ang tawag dito ay pictograph. Pag-aralan natin ang pictograph. Ano ang pamagat nito? Tama, baso ng tubig na nainom ng magkapatid sa bawat araw. Ano naman ang tinatawag na label? Mahusay, pangalan ng magkapatid at bilang ng baso ng tubig ang label sa pictograph. Ilan ang halaga ng bawat larawan ng baso? Tama, dalawa ang batayan o halaga ng bawat larawan ng baso. At tinatawag din natin itong key o batayan. Ilang baso ng tubig ang nainom ni Gab sa bawat araw? Mahusay, 8 na basong tubig ang nainom ni Gab araw-araw. Ilan naman ang nainom ni Sarah na basong tubig sa bawat araw? Magaling! 10 na basong tubig ang nainom ni Sarah sa bawat araw. Paano mo binilang ang dami ng baso ng tubig na nainom ng magkapatid? Tama, gumamit tayo ng skip counting by twos upang mapadali ang pagbilang. Kung pagsasamahin mo ang mga nainom na basong tubig ni Gab at Sarah, ilan lahat ang basong tubig na inom ng magkapatid? Magaling! 18 lahat na basong tubig ang nainom ng magkapatid sa bawat araw. Mga bata, sa inyong palagay, bakit mahalaga na tayo ay nakakainom ng sapat na tubig araw-araw? Tama, kailangan ng ating katawan ang tubig. Dapat tayo ay nakakainom
ng 8 hanggang 10 baso ng tubig bawat araw upang tayo ay maging malusog at malakas. Nakakainom ba ng sapat na dami ng baso ng tubig ang magkapatid na sina Gab at Sarah? Ikaw, nakakainom ka din ba ng sapat na dami ng baso ng tubig? Ipalakpak mo nga ang baso ng tubig na nainom mo sa bawat araw. Galing! Ito ang mga hakbang na dapat gawin upang maunawahan ang nilalaman ng piktograph at masagot ang mga tanong dito. Una, basahin at unawain ang pamagat ng piktograph. Pangalawa, tignan ang label nito. Pangatlo, alamin ang halaga ng bawat larawan sa pamamagitan ng pagtingin sa batayan o key. Pang-apat, kung wala itong batayan, ang ibig sabihin ay isa ang halaga ng bawat larawan. At ang panglima, kapag napag-aralan na ang mga datos sa pictograph, ay maaari nang sagutin ang mga tanong. Basahin mabuti ang mga tanong tungkol sa pictograph upang maunawaan at masagot ito ng tama. Mga bata, ngayon naman, subukan nating bumuo ng isang pictograph. Paano nga ba gumawa ng pictograph? Sa paggawa ng pictograph, kukuha muna tayo ng mga datos sa pamamagitan ng pag-survey. Ano nga ba ang survey? Ang survey ay isang listahan ng mga tanong na ginagamit upang makalap o makakuha ng impormasyon o opinyon. May paborito ba kayong prutas? May inihanda akong mga prutas. Pumili ng paboritong prutas sa pamamagitan ng pagdikit ng masayang mukha sa katapat ng prutas na napili. Handa na ba kayong pumili? Mahusay mga bata, atin munang pag-aralan ang ating nabuong piktograph. Ano ang pamagat ng ating piktograph? Tama, ang paboritong prutas ng mag-aaral ng Grade 2 Gumamela. Ano naman ang bilang o halaga ng ating batayan? Magaling! Isa. Ngayon, handa na ba nating sagutin ang mga tanong? Ilang mag-aaral sa Grade 2 Gumamela ang may paborito sa mangga? Tama, 5 mag-aaral ang may paborito sa mangga. Ilang mag-aaral sa Grade 2 Gumamela ang may paborito sa mansanas? Magaling, 8 naman ang may paborito sa mansanas. Ilan naman ang may paborito sa dalandan at pakwan? Magaling, 2 ang may paborito sa dalandan at 5 naman ang may paborito sa pakwan. Anong prutas ang pinakaborito ng mga mag-aaral sa Grade 2 Gumamela? Tama kayo, mansanas. Ano namang prutas ang mayroong parehong bilang? Tama, mangga at pakwan. Ibigay ang prutas na may pinakakaunting bilang na may paboritong sa mag-aaral. Magaling, dalandan. Kung pagsasamahin mo ang mga mag-aaral na may paborito sa pakwan at mansanas, ilan lahat sila? Magaling! 13 lahat o 13. Paano mo nakuha ang 13? Tama, tandaan, ang palatandaang salita na lahat ay gumagamit ng operasyon na adisyon. Bilangin ang may paborito sa pakwan, gayon din sa may mansanas, at i-add o pagsamahin mo ang dalawang bilang.
8 plus 5 equals 13. Gaano naman karami ang may paborito sa mangga kaysa sa dalandan? Tama, tatlo. Ang may tatlo lamang ang lamang ng mangga sa dalandan. Tandaan, ang palatandang salita na kaysa sa ay naghahambing ng dami, kaya gumagamit ng operasyon na subtraction. Bilangin ang may paborito sa mangga, ganon din sa dalandan, at isubtract mo ang dalawang bilang. 5 minus 2 equals 3. Nasunod ba ang mga kabang upang maunawaan natin ang pictograph? Ngayon, bakit natin kailangan kumain ng prutas? Tama, dapat kumain ng prutas araw-araw upang ikaw ay maging malusog na bata. Ang mga ito ay nakakatulong upang labanan ang mga sakit at impeksyon tulad ng COVID-19. Alam mo ba na ang mga prutas ay tinatawag nating glow foods? Ito ay mga pagkaing pananggalang sa sakit at impeksyon. Ang glow foods ay mga pagkaing sagana sa bitamina A, calcium at iron. Ito ay masustansya, mahalaga upang magkaroon ng malinaw na mata, makinis na balat at matibay na buto at ngipin. Ang bitamina C naman ay upang lumakas ang resistensya ng katawan laban sa sakit at impeksyon. Pinalulusog din nito ang mga ngipin at gilagid. Ngayon naman, ay pag-uusapan natin ang paboritong gulay ng mga mangyan. Bago tayo magsimula, kilalanin muna natin sila. Sino nga ba ang mga mangyan? Ang mga mangyan ay isang pangkat etniko ng mga Pilipino sa Pilipinas. Naninirahan sila sa liblib na puok ng Mindoro. Itinuturing silang isa sa mga mahiyaing tribo. Kayumanggi ang kanilang kulay, itim ang buhok, may maamong mata at katamtaman ang tangkad. Sa kasalukuyan, sinauna pang alpabeto ang gamit sa pagsulat ng mga pagpapantig. Kumukuha sila ng ikinabubuhay sa mga kagubatan, pangisdaan at kalakalan sa Mindoro. Gusto ba ninyong maglaro mga bata? Ang ating laro ay Who Wants to be Excellent? Panuntunan ng laro. Sagutin ang mga tanong gamit ang whiteboard at marker. Isusulat mo ang titik ng tamang sagot. Ang makakakuha ng kumpletong tamang sagot o 5 puntos, siya ay tatanghaling Mr. or Miss Excellent. Handa na ba kayo mga bata? Atin munang pag-aralan ang ating pictograph. Ilang mag-aaral na mangyan ang may paborito sa ampalaya? A. 5, B. 10, C. 15.
Anong gulay ang pinakapaborito ng mga mag-aaral na mangyan? A. Ampalaya, B. Kalabasa, C. Talong. Anong gulay ang pinakakaunting bilang ng mag-aaral? A. Ampalaya, B. Kalabasa, C. Talong. A. Ampalaya. Ilang lahat ang mag-aaral kung pagsasamahin ang may paborito sa talong at kalabasa? A. 20, B. 25, C. 30. Five. Number 5. Gaano karami ang may paborito sa kalabasa kaysa sa ampalaya? A. 5, B. 10, C. 15. Mahusay! Bukod sa mga prutas, mga bata, dapat din ba tayong kumain ng mga gulay? Tama! Ang mga ito din ay mga masusustansyang pagkain na makakatulong upang hindi tayo magkasakit. Ito din ay tinatawag nating glow foods. Pangkatang gawain. Ito ang pamantayan para sa ating gawain. Una, nasagot ang lahat ng katanungan ng tama. Nakilahok ang lahat ng mga miyembro sa gawain. Naipakita ang respeto, kooperasyon at disiplina sa gawain. Natapos ang gawain sa tamang oras. Ang ating rubrics, kung ang lahat ng pamantayan sa gawain ay nakuha, makakakuha kayo ng 10. Kung 3 naman sa pamantayan para sa gawain, ang makukuha ninyo ay 8. Kung 2 naman sa pamantayan para sa gawain, ang makukuha ninyong score ay 6.
Kung isa lamang ang sa pamantayan para sa nagawain ang nakuha, ang makukuha ninyong score ay 4. Handa na ba ang lahat? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang ating activity. Para sa Group 1 Matinik, ito ang kanilang gagawin. Para naman sa Group 2 Matalino, ito naman ang kanilang sasagutan. Para naman sa Math Galing, Group 3, ito naman ang kanilang pictograph. Sa Group 4, Math Husay, kapareho din sila ng Group 1. Sa Group 5, Math Sunurin, kapareho lang sila ng Group 2. Napakahusay ninyo mga bata. Lahat kayo ay nakakuha ng perfect score na 10. Alam mo ba na ang mga tinapay ay mga pagkaing nagbibigay ng enerhiya o energy? Kailangan din natin ang mga itong kainin. Ito ay tinatawag nating go food. Ang mga go foods o mga pagkaing nagbibigay lakas ay mga pagkaing sagana sa carbohydrates na pangunahing sustansya na nagbibigay lakas at init sa katawan. Kailangan din nating kumain ng mga karne. Ang mga pagkaing ito ay tumutulong sa paglaki. Ito ay tinatawag nating grow food. Ang raw foods o mga pagkaing tumutulong sa paglaki ay mga pagkaing mayaman sa protina. Ang protina ay sustansyang tumutulong sa paglaki at pag-unlad ng mga buto at kalamnan. Bakit mahalagang pag-aralan ang pictograph? Kailan natin ito ginagamit? Mahalaga ito dahil mas madaling mauunawaan ang mga datos kung ipinapakita ito gamit ang pictograph. Ito ay madalas nating ginagamit kung may bilang tayo na nais maunawaan, tulad na lamang ng halimbawang ipinapakita kanina. Tandaan, ang pictograph ay isang uri ng graph na nagtataglay ng mga datos sa pamamagitan ng mga larawan. Pagtataya. Basahin at pag-aralan ang pictograph, sagutin ang mga tanong, isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang. Karagdagang gawain. Basahin at pag-aralan ang pictograph. Sagutin ang mga tanong.